Yo, what's up? Isa na naman pong malaking laban para po sa MP Promotions mga kaibigan. Rene Mark Cuarto, ang atin pong former IBF World Minimum Weight Champion, ay lalaban po sa Japan laban kay Shigeoka Jinjiro. Diyan po, unfortunately, sa Japan po gaganapin mga kaibigan for the IBF Interim Minimum Weight title mga idol. So, of course, medyo mag-aalangan tayo bakit sa Japan magaganap ito, no? Alam naman natin na alanganin tayo pagdating sa scorecards. Pero mga kaibigan, wala po tayong magagawa. Ito po ay mandato po, mga kaibigan, dahil ito pong nakalaban lang nung kailan nitong si Valladares, yung regular champion ng IBF 105 pounds, kung saan alam naman natin nag-Oscar award din na naman itong si Valladares. By the way, shoutout sa Valladares. Lagi ka na lang, di ba? I-interpret nyo na lang to sa kanila. Bakit lagi ka na lang Lagi ka na lang umiiyak sa ring? Bakit lagi ka na lang umaarte? Di ba? Parang ini-exercise mo yung acting workshop mo So, ngayon mga kaibigan, maglalaban po yung kanyang mga dating nakalaban at ginamitan niya ng kanyang acting skills mga kaibigan. So, ito po ay napaka-importanting laban sapagkat kung si Cuarto po ang mananalo po dito, ibig sabihin po nito kung siya po ang maging interim champion, mga kaibigan, siya po ang may karapatan na lumaban dito sa regular champion kung sakasakali pong siya na ay maging available. Siyempre, the sanctioning body will give Valladares the benefit of the doubt kung sinasabi niya, naulo siya o may nararamdaman siya. So, gano'n naman diba yung isa nga nating kilalang kangkong na may may naramdaman daw sa tiyan, nangasim daw ang sikmura. Diba binigyan ng syempre they will give you the benefit of the doubt, but next time it will be different mga kaibigan. So ito, meron na naman pong pagkakataon si Rene Mark Cuarto para po labanan yung kampiyon at mabalik po sa kanya yung kanya pong dating world title, no, yung sa IBF. Yun nga lang, kung lulusot po siya dito kay Jinjiro, alam po natin kapag po sa Japan talaga ang laban, we need to win by knockout mga kaibigan. Pero we got no options, we got no other options because sila po yung minandato ng IBF na maglaban para po dito di ba po? Alangan naman pong palagpasin natin itong pagkakataon na ito, lalo pat maganda-ganda din po ang offer para po sa laban na ito mga kaibigan. So wala po tayong ibang dapat gawin kundi suportahan po ang ating pambato. Yan po ay gaganapin sa Abril 16 mga kaibigan, dyan po sa Japan mga kaibigan. So yung mga kababayan natin dyan sa Japan, suportahan po natin si Rene Mark Cuarto. Also, yung isa din pong minimum weight na hawak din ng MP Promotions, Pedro Taduran, nilalakad na po ngayon ang kanyang US visa. Siya po ngayon ay pinipetisyon para magkaroon ng non-immigrant working visa. Kasama po yung dati kilala nyo na, Jack Tipora, lagi nyo tinatanong. And of course, yung papausbong na itong si Leonard Sarcon. So, hopefully, lahat po ay magmaterialize at magtuloy-tuloy po ang mga oportunidad para po sa ating mga Pilipinong boksingero. And Taduran and Cuarto, although dati silang nagkalaban, both under MP Promotions, di ba, baka magkaibang belt ang kanilang ma-target this time, no? Malay natin, tumahak ng ibang ruta itong si Pedro Taduran at malay natin baka both MP Promotions magkaroon ng unification, 'di ba? So best of luck champ Rene Mark Cuarto. Alam naman namin na laging nasa kondisyon at ito naman ay kung yung last time sa Mexico ka lumaban, nagkaroon kayo ng controversial na desisyon ni Valladares. Medyo malayo yung Mexico, no, yung adjustment ng katawan, medyo alam natin given yan. Pero ito Japan, malapit-lapit lang. So alam naman natin with Coach Nonoy Neri, alam na kung ano yung mga adjustments na gagawin. Pupunta doon ng mas maaga para makapag-adjust yung katawan. And hopefully, ito pong kalaban na even though ay hometown niya yan, talagang makuha natin by knockout para ma-secure ni Cuarto ang IBF Interim Minimum Weight title. At ikaw, Valladares, ha? Nako, pag next time umarte-arte ka pa, bitawan mo na lang yung belt mo. Di ba? Di ba? Nakailan na Di ba? Nalaban nyo kay... Actually, pati yung kay Taduran, nag-ano-ano ka doon. Nag-iyak-iyak ka doon, yung laban nyo ni Taduran. Pagkatapos, si Cuarto,
nag-arte-arte ka din, tapos itong hapon, ano ba naman yun, di ba? Mag-artista ka na lang, Brad. Huwag ka na mag-boxing. Galing mo umarte, kasi lahat ng mga opisyal napapaniwala mo, pero, di ba, naku kasi yung puso mo, Brad, di ba? Mexicano, dapat yung corazon ay talagang malaki. O, di ba? Malaki ang puso mo. Alright, so yun mga kaibigan, kapag ka talaga nasa tama kang mga handler, yung mga oportunidad mo nandyan lang, no? Darating at darating yung mga malalaking opportunity para sa'yo, na magkakaroon ka ng malalaking laban. Hindi kagaya ng iba dyan, mga kaibigan, na hindi alam kung saan patutungo, ano? Nag-aantay lamang ng grasya. Hindi alam, hindi sigurado, walang kasiguraduhan. Baka, ano lang, ang laban lang is, sana, yung mga ganyan lang, baka, kung po pwede, yung mga ganun lang, ano. Yun kasi, well, wala na tayong magagawa doon, 'di ba? Napaglipasan na. So, maging aral muli ang istorya ng bawat atleta sa mga papausbong pa nating mga boksingero na kung gusto nyo magtagumpay sa larangan ng boxing, kailangan hindi lang dapat magaling kayo, hindi lang dapat malakas kayo. Ang tinitingnan dyan, character, attitude. Long term dapat ang ating titingnan, hindi short term, 'di ba? Yung ating long-term relationship sa ating mga kasama, sa ating mga handler. Bakit? Although nandito tayo sa isang industriya, kapag ikaw ay nasira sa isa, word of mouth yan kakalat yan. Maiipit ka. Kailangan matutunan mo na maging magiliw sa lahat para meron kang longevity sa field na ito. Maraming pong salamat. Magandang gabi po. Silver Voice TV po sa ang inyo pong kasama ngayon at magandang gabi po sa inyong lahat.